Magandang araw mga kaibigan, at sa araw na ito may tampok po tayong video sa inyo na isang kaganapan kahapon. Kahapon po ito nangyari during sa misa kung saan isang poses ang sumigaw sa kalagitnaan ng misa matapos yung communion. Kaya magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto timot naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood nitong video na ito. At sa araw na ito, ito po ang tampok kong video kung saan kahapon habang idinaraos po sa kapilya namin yung banal na komunyon, biglang may sumigaw ng malakas. Tila isang taong labis ang pagyati o posibleng may spiritual na pinagdadaanan. Maraming nagulat at natural lang yun. Pero bilang mga Katoliko, dapat natin itong ipanalangin. Huwag nating tingnan ito na bilang katatakutan, kundi tingnan natin na may kasamang pananampalataya. Balik. Sa mga ganitong pagkakataon, may dalawang posibleng paliwanag, no? Una, maaaring ito ay psychological o emotional reaction. May mga tao kasi na sa matinding lungkot o pighati na nararamdaman sa kanilang buhay, siguro nabaon na sa problema, nabaon na sa utang, ay maaaring may mga pagkakataon ito ay magkaroon ng matinding emosyon, lalo na sa harap ng presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Pwede yung ganon. At pangalawa, kung may mga sinyales ng spiritual na kaguluhan, halimbawa nagkagulo, maaaring ito ay isang manifestation ng tinatawag natin na demonic disturbance. Ito yung panahon na nagre-react yung espiritu na nasa loob ng katawan habang nagsasagawa ng banal na Eucharistia, sapagkat hindi kasi mapigilan ng mga demonyo ang kanilang pag-react kapag naramdaman nila ang presensya ng Panginoon. Normal po 'yun, ano? Para sila bang nahihirapang huminga, ganoon ang nangyayari. Pero kung sakaling may ganyang uri ng pangyayari na maganap at kayo nagkataon na nandoon, wag po kayong matakot. Sa halip na manalangin tayo. Tandaan ninyo, kung ito yung nagkataon sa banal na Eucharistia, si Kristo mismo ay nagtagumpay na.
nagtagumpay na. Walang dapat na ikatakot o gawing katatakutan ang nangyari. Gaya nung nangyari doon sa Simala ba yun? Yung dalawang poses na sa halip na manalangin, naging katatakutan. At yung iba naman, binidyohan, pinost sa Facebook, napahiya yung mga biktima. Buti na lang yung babae, di natanggalan ng damit sa kanyang kakisi-kisi-kisi-kisi. Yung mga nag-post naman doon, sa halip na irespeto yung pangyayari, pinost pa sa Facebook. Ewan ko lang kung anong reaction ng mga naging biktima, kung mayroon pa ba silang lakas ng loob humarap sa mga tao o tinitiis na lang nila yung mga sinasabi ng mga tao patungkol sa kanila. Ala, napusis ka, mga ganun ba. So kapag may ganyan is kailangan private lang. Pero sa pagkakataong ito, ang sumigaw doon sa kalagitnaan ng misa ay isang confirmed na demonic possessed. Siya ay taga Bohol din, no? Hindi ko na sabihin ang pangalan niya, pero siya taga Bohol din at confirmed na demonic possessed. Ang doorway niya is kanyang occult involvement. Yung kanyang occult involvement ang naging dahilan noon nung iniwan niya ang kanyang occult na tila yata binabalikan siya na napuposes siya, para ang reason is pabalikin siya doon sa kanilang grupo na hindi naman pwedeng mangyari. No? Ibig sabihin, ito ay isang manifestation na matatawag natin sa Ministry of Exorcism na demonic disturbance. Na gaya ng sinabi ko ay hindi dapat katakutan. Hindi dapat maging sanhi ng katatakutan, kundi ipanatili ang pananampalataya. Kaya sa halip na katakutan at ipagdasal natin ang naturang biktima, manalangin tayo sa Panginoon na tulungan siya. No? At huwag tayong matakot. Huwag niyong gawin katatakutan yung mga ganyang pangyayari. At itandaan na sa simbahan Katolika, mga kaibigan, alam nating si Kristo yung kanyang presensya ay nandoon sa banal na Eucharistia. Na paliwanag po yan doon sa doon sa Eucharistic Miracle, di ba? Naalala niyo yung Eucharistic Miracle na ating tinalakay? Yung Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy. Yung sa Buenos Aires, Argentina. Yung sa Sokolka, Poland. O natalakay natin yung Eucharistic Miracle. At tandaan natin, mga kaibigan, during sa During Eucharist o Holy Communion, ang presensya ni Kristo 100% nandoon sa sakramento ng Eucharistia. Nandoon siya. Kanyang katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos mismo, nandoon ang kanyang presensya. Kaya kapag may spiritual na labanan sa pagitan ng masama at ng mabuti, yung mga masasamang espiritu ay nakakaramdam yun sa presensya ng Panginoon, kaya talagang matotorture sila. Sisigaw yun, gaya na nangyari dito. Sumigaw siya during sa Holy Communion. Kaya hindi dapat maging katatakutan ito. Huwag daging gawing katatakutan, kundi manalangin po tayo at tandaan natin na hindi katakataka kung magalit o magwala mismo ang demonyo sa harapan ng presensya ng Panginoon. Yon ay dahil sila ay natotorture. Ngunit tandaan natin na hindi ito isang uri ng palabas o pelikula na papanood mo sa TV. Iba ito Sa movie kasi may mga exaggeration nangyayari. Pero sa tunay na buhay, talagang may ganyan, pero dapat ipaibabaw ang panalangin. Hindi ang katatakutan, kasi naalala ko dati, may isang possessed doon sa isang dating satanic church member na na-deliver si Father Darwin. Nung bigla ito nung sumigaw, dalawang bata, si Oyo tsaka si Oliver, takbuhan. Biglang tumakbo. Ako yung bumibidyo nun. Ako yung nakabidyo nun. Alam mo, biglang tumakbo. Lakas tumakbo.
Tapos yung mga bata na nag-prayer warrior, dasal ng rosary, ang ingay-ingay lakas. Hey, Mary full of grace, the Lord is with you. Sabi pa rin, shush, 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 shush. Sabi pa rin ganyan. Sabi niya, shh, ano ba kayo? Kalma lang, relax lang. Masyado kayong matakutin eh. Yun. Dapat wag ipairal ang takot sapagkat ito ay hindi isang katatakutan, kundi isa itong paraan para ipaibabaw ang pananampalataya. Sa simbahan Katolika, mga kaibigan, alam natin na ang kanyang presensya ni Kristo ay nandoon sa naturang Eucharist. Pero tandaan natin na kapag may ganyang mga pangyayari, ang unang dapat gawin is manalangin. Pangalawa, katahimikan. Hindi yung hindi ganon. Mali yun. Katahimikan, manalangin, at syempre, tumawag ng pare. Kung sakali na ikaw ay nandoon sa ganyang uri, tumawag ka ng pare. At yung pare na ang bahala na mag-discern kung ito ba talaga ay isang demonic disturbance o isa lamang uri ng emotional breakdown. Meron kasi na na para bang psychological problem lang pala. Pero ito, dahil yung sumigaw sa kalagitnaan ng misa, isa pong confirm na demonic possessed. Okay po? So, kapag sakali na tayo nakasaksi ng ganitong uring pangyayari, huwag tayong magturo o manghusga. Hindi ba nangingisinsay, nagkisi-kisi lagi na siya, basig pusis na. Hindi alam ano lang pala yon, yung ano ba tawag namin doon, may ganyan kasing uri, psychological kasi, yung para bang nagibaboy na po. Parang yung isang driver doon sa doon sa Osamis ba, tricycle driver, pag siya, ang ginagawa niya, panaramdaman niya ang tawag kasi namin doon, patulon. Ewan ko lang, ano sa Tagalog yung patulon? Patulon na siya. Pag biglang naging active yung kanya pagiging patulon sa kalagitnaan ng kanya pagmamaneho, before mangyari yun, nararamdaman niya, tinatabi yung tricycle. Tapos yung pasahero, pinapaalis niya, hindi na niya sinisingil ng bayad. Ayun, bigla siya nangisay doon. Ganun kasi patulon yung batang yun. At hindi ko alam, wala pa ako nasaksihan kung meron bang nag-advantage sa kanyang sa kanyang sitwasyon, kung kinukuha ba yung kanyang kita habang nangingisay-ngisay siya o nunood lang. Pero maraming beses na po siyang nangisay sa kalagitnaan ng kanyang pamamasahero. Huwag tayo agad maniwala kapag nangisay automatic possessed na kaagad. Huwag tayong humusga o magturo. Sa halip ipagdasal natin ng taong yun. Huwag tayo agad maniwala na kapag biglang nangisay, sabi mo na kaagad na ito ay demonic possession. No, alamin muna. Mas maganda kasi na ang exorcist na magsabi kung talaga ito ba ay possessed o isa lamang matawag natin psychological breakdown. No? May mga proseso ang simbahan. Tama yun. Tinatawag itong discernment. Kaya kung saan tinitingnan ng isang exorcist o isang pare na siya eksperto sa mga ganitong uri ng mga matatawag natin spiritual phenomena, sila yung mga eksperto para malaman kung ito ay gawa ba talaga ng isang espiritu o ito ay gawa lang ng ibang dahilan. Ganon. Kaya sa halip na matakot, mga kaibigan, tandaan natin ito. Ang presensya ni Kristo sa Eucharistia ay higit na makapangyarihan kaysa anumang kasamaan. Tandaan nyo yan naalala nyo yung bagong video, yung bagong post video na isang satanista umakyat sa harap ng altar, binunot bigla yung sa tawag dito, yung sa tabernacle, pagbunot niya ng cross, bigla siyang tumba, straight talaga, tumumba doon sa hagdanan. Inattempt niya 2 beses, tumba talaga siya. Wala siyang laban.
Ang presensya ni Kristo sa Eucharistia ay higit na makapangyarihan kaysa anumang kasamaan. At kung ang demonyo man ay nag-iingay, eto ang pinakatandaan nyo kasi ito yung aming mga nung ako ay nasa deliverance ministry pa, ito sa mga palatandaan namin na kapag sila ay nag-iiba yung muka, halimbawa, na tumataas yung dila, yung mata biglang purong puti na, wala nang itim sa mata. Nakikita mo yung eyeball niya sa gitna, pero yung eyeball niya para bang tinakpan ng puting yung sa mata. Pero nandun pa rin yung eyeball sa gitna. Medyo lang, may pagbabago lang kasi naging puti lahat. Mga ganon, mga biglang yung mata, lahat, buong mata, itim. Meron ding iba na pula. Yung ding iba, umiikot yung ulo, naglalaway ng green, umaakyat sa dingding na pabaliktad, parang Spider-Man. Mga ganon. Pag ganyan ang pangyayari mga kaibigan, huwag kayong matakot. Bagkos ang itatak nyo sa isip nyo, epektibo ang dasal ng simbahan at ang mga demonyong ito ang siyang natatakot. Yan ginagawa nila, nagpapakita ng mga extraordinary movement gaya ng pagtaas ng dila, pag-ikot ng ulo, o yung biglang puti ng buong mata. Kapag yan nagpakita ng mga ganyan, ang intention nila is para manakot. Alam kasi ng mga ng mga espiritong yan na ikaw na kanyang kaharap. Halimbawa, ikaw yung tagahawak, ikaw yung tagadasal. Kasama ka ng pare. Nakikita niya kung ikaw nanonood ka ng horror. Yung nakikita mo sa horror, ginagamit niyo yung mukhang yon para takutin ka. At kapag matakot ka, iiwanan mo siya kasi nauna yung takot mo sa karuwagan mo, tatawa na sila. Ibig sabihin na naig sila. No? Huwag kang tatakbo kasi ang kanilang pagsigaw ay isang tanda. Mga kaibigan na, ang kanilang pagsigaw, pagka-torture nila ay isang tanda na natatalo siya sa harap ng kapangyarihan ng Panginoon. Yan po, mga kaibigan. So, sa mga pagkakataong ganyan, huwag po tayong matakot. Nalangin na lang natin siya o gawin nating mas mataas ang ating pananampalataya kaysa sa ating takot. Ito po si John Lualabado, nasasabi po sa inyo. Maraming salamat po and bye-bye.